Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa kumakalat na epidemya sa ospital, sino ang magwawagi? Sino ang masasawi? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense at napaka-informative nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Sa San Rigado Medical Hospital, pinadala sina Annalyn, Lyndon at iba pang mga doktor. Dahil kinulang nga sila sa doktor at kinakailangan nila nitong tulungan. Matapos nga dagsain ng mga pasyente na isinusugod at namamatay, ay nagmeeting sila Annalyn, Lyndon at ang iba pang mga doktor. Dahil sa pinagsama-sama nilang idea at napapansin sa mga pasyenteng dinadala. Narinig naman sila na nag-uusap ng isa pang doktor. Kaya naman, napagalitan pa sila nito sa mga pinag-uusapan nila. Maging ito nga ng si Annalyn ay hindi nakaligtas dahil pinagsabihan din siya. Nagpaliwanag naman si Annalyn na nag-analyze silang lahat at nakita nila sa symptoms ng pasyente nila na namatay kaninang madaling araw ay may TSB ito. Pero kumontra naman ang doktor kay Annalyn dahil wala pa daw kayong kaso ganun sa lugar nila. Pinaliwanag ni Annalyn na sinabi ng kasama niyang pasyente na may nakasalumuha nga daw silang galing sa ibang bansa na may TSB. Na baka mamaya nga daw ay carrier ito ng sakit at nahawa na nga ang pasyente. Pero hindi pa din nga sang-ayon ng doktora. Sinabi niya na meron ba kayong proof na magpapatunay sa mga statements nyo? Magkukos lang tayo ng takot sa tao at panik sa tao na dapat ay puro katotohanan lang ang sinasabi natin. At hindi niya linya ang disease outbreak at hindi porkit nga daw genius itong si Annalyn ay may karapatan na nga daw siya na magsabi ng kung ano-ano. Na sinasabi ni Annalyn kaya wag silang mag-conclude na TSB ang kumakalat nga kung bakit dagsa ang pasyente sa ospital. Hindi na nga nakatiis itong si Lyndon sa sinabi ng doktora. Kaya napasagot na siya at tumayo. Hindi man daw sila specialization ang bacterial disease, nandito nga daw sila para iligtas ang mga tao. At doktor sila. At nag-aalala lang naman daw sila sa mga tao. Sumagot naman ang doktora, na sa tingin mo ba ay hindi rin ako nag-aalala sa lahat ng nangyayari dito sa ospital? At doon na nga ay patuloy silang nagsagutan. Kaya naman sinabi ni Annalyn na bakit hindi na lang nila kausapin ang medical director dahil prevention is better than cure. At paano nga daw kung tama sila at wala silang ginawa para mapahinto ang virus na kumakalat. Sila pa nga daw ang masisisi kapag wala silang ginawa. Kaya naman, natameme ang doktora sa sinabi ni Annalyn at napilitan na lang na ipaalam sa medical director ang sitwasyon sa ospital. Samantalang, nagising na nga si Lynette. Matapos ang operasyon niya, kaya naman laking tuwa sila nila sa Chang Susan, Josa at lalong-lalo na nga nitong si RJ nang makita nga nila na gumalaw itong si Lynette. At hinahanap na nga niya itong si Annalyn. Nilibang na lang muna nga nila itong si Lynette dahil pinadala pa nga itong si Annalyn sa ibang ospital. At baka kung ano nga daw ang isipin ni Lynette, ngayong ang last na usap nga pa nila nitong si Annalyn ay nagtalo pa silang dalawa. Nilibang nila si Lynette para hindi ito hanapin si Annalyn. Dahil pinakiusapan niya nga itong si Annalyn na wag munang magtrabaho dahil sa natatakot itong si Lynette na baka balikan si Annalyn ni Carlos. Paglabas naman ni RJ ng kwarto ni Lynette, napasugod patakbo sa kanya si Nurse Evan para ibalita nga ang kumakalat na outbreak sa San Regado Medical Hospital. At ila-lockdown nga daw ito dahil kalat na ang sakit sa loob ng ospital.
at para hindi na daw makahawa ng mga tao sa labas ng ospital. Ikinagulat naman ni Chang Susan ang balita. Napasabi si Diyosa na wag naman sana ang TSB ang kumakalat at dahilan kung bakit magla-lockdown ang San Regado. Kaya naman, nataranta si RJ dahil papunta nga daw si Zoe sa ospital na yun. At ito nga din daw itong si Annalyn ay nandun din sa lugar kung saan ang sinasabi ni Nurse Eban. Sa Apex naman, galit na galit nga at inis na inis itong si Moira. Nagrereklamo siya kay Zoe dahil sa katabi nga daw niyang pasyente na walang tigil nga daw kakaubo. Nangangamba daw itong si Moira na baka mahawaan daw siya nito at baka kung ano daw virus ang dala ng pasyente. Gusto ni Moira na ilipat siya sa private room dahil iritang-irita na siya sa kasama niya sa room niya. Kaya naman pinilit niya nga itong si Zoe na ilipat na siya sa private room para hindi niya na makasama ang pasyente na panay ubo. Dahil napagbalitaan niya nga na meron ngang outbreak na nangyayari na dito sa bansa. Sa San Regado naman, nilockdown na nga sila sa loob at hindi na sila pinayagang umuwi ang lahat. May isang pasyente na nagrereklamo sa mga doktor dahil gusto na niya nga daw umuwi at bakit hindi daw siya pwedeng lumabas at umuwi. Pinaliwanagan nila ito na posible kasi daw na virus kaya namatay ang kasama niya. At maaaring nahawaan nga daw ito. Nagtaka naman siya at napag-isip niya na baka totoo nga ang sinasabi ng mga doktor. Kinausap naman ang lahat ng doktor, ng medical director, na wala daw munang makakaalam sa mga nangyayari sa ospital. At kailangan muna daw nila kontrolin ang virus. At wala nga daw munang makakalabas at makakapasok sa ospital. At ila-lockdown itong ospital. Napagtanto nga ng isang doktor na tama nga daw ang sinasabi ni Annalyn na mabuti nga daw ay medyo naagapan pa nila na kumalat ang virus. Dahil kung sakaling ang hindi niya daw pinakinggan itong si Annalyn, ay malamang sa malamang ay kalat na sa lugar nila ang virus. Makokontrol pa kaya nila ang posibleng epidemic na kumakalat sa ospital? Sino kaya ang masasawi at magsasakripisyo? Sa muling pagising naman ni Lynette, wala bang magiging problema ang isip at utak niya? Malaman kaya niya na nagsasakripisyo na naman itong si Annalyn laban sa outbreak? Matutuloy kaya ang pagpunta ni Zoe sa San Regado? Iligtas kaya niya si Annalyn o magiging makasarili na naman siya ulit? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. I got you!